Connie, nananatili pa rin sa loob ng kanyang tanggapan si Senador Antonio Trillanes IV kung saan nga ay magdamag siyang nagpalipas dito sa kanyang tanggapan na nasa ikalimang palapag nitong Senado. Ayon sa kanyang mga staff na ating nakausap kanina, alas 4 na ng madaling araw nang makatulog ang senador at kasama niya ang kanyang abogado na si Attorney Robles. Magdamag nilang binalangkas yung kanilang ihahain na petisyon sa korte. Ito ay petisyon para questionin ang constitutionality o legalidad ng ipinalabas na Proclamation No. 572 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagdedeklara na void in the beginning o void ab initio ang ipinataw na amnestiya sa senador noong 2011. Sa nasabing petisyon ay kasama sa kanilang hihilingin ang pagpapalabas ng temporary restraining order para pigilan niya ang pagkapatupad ng Proclamation 572 na nag-aatas sa Department of Justice, gayon din sa militar, na isulong ang mga administratibong kaso at mga kasong kriminal laban sa senador, kaugnay pa rin niya ng naganap na Oakwood Mutiny noong taong 2003, gayon din ang naganap na Manila Peninsula Hotel Siege noong namang taong 2007. Connie, iginigiit nitong panig ni Senador Trillanes na maraming butas ang inisyong Proclamation No. 572 nitong si Pangulong Rodrigo Duterte at isa doon sa kanilang magiging argumento dahil ang Proclamation 72 na ipinalabas noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagpapataw nga ng amnesty sa kanya ay concurred by the Congress. Dapat itong Proclamation 572 ni Pangulong Rodrigo Duterte ay concurred din by the Congress. Itong si Senador Antonio Trillanes, batay doon sa nilalaman ng Proclamation 572, ang iginigiit ng panig ng administrasyon ngayon ay wala raw siyang inihain na application para sa amnestiya at hindi rin siya nakapagsumite ng affidavit na naglalaman ng kanyang express admission of guilt. So inaasahan natin, Connie, na isasama nila doon sa kanilang petisyon ang mga patunay na sila ay nakapag-comply doon sa requirement na itinatakda para siya ay mapasama doon sa pinagkalooban ng amnestiya sa ilalim nga ng Proclamation 75 na ipinalabas noong Administrasyong Aquino. Magkagayon man, Connie, sa kabila nga nitong kasong sinasabi ay nakabinbin pa rin sa isang civil court sa Makati RTC, ay meron pa rin siyang kinakaharap na hiwalay naman na reklamo sa court martial. At ang batay dun sa ating mga ginawang pagkatanong sa mga legal expert, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines on the basis of the Proclamation 572 na ipinalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ay may kapangyarihan na mag-issue ng arrest order para ipa-aresto itong si Senador Trillanes, bunsod nga ng kanyang kinakaharap na reklamo na paglabag sa ilalim ng Articles of War. Connie? Maraming salamat, Cecil Villarosa.